Hola, for today's video. Medyo sa Shiburi tayo nagpunta sa mini farm kasi ilang araw busy. Isang linggo lang hindi nadamuhan at hindi nabibisita yung mini farm. Ganyan na itsura niya. Talagang ginapangan na siya ng maraming kusa. Di mo na alam kung saan yung gulay dyan. Kasi naghalo na talaga yung kusa at saka yung gulay. Kaya yata si Ampalay ay apektado. Di pa gaano namumunga. Di pa naman kasi talaga siya lumalago. O late lang kami nakapagtanim ng ampalaya. Paano bitter kasi yung nagtanim. Charot. Grabe din talaga yung mga damo. Ayaw nila paawat. Wala lang talaga kasi akong time magtanggal ng damo. Kasi sobrang busy namin. Tapos yung mga curie, ayan, ang bilis nilang lumaki. Yung mga damo nakipag-racing na rin sa mga kamote ko. Hindi ko na alam kung saan ang dahon ng kamote dyan kasi puro damo yung nakikita ko na gumagapang din. Tsaka itong curie na to, pahihinugin ko na lang siya. Gagawin ko siyang seedlings next year. Para hindi na kami bibili ng curie. Kasi bigla talagang lumaki. Ilang araw lang din napuntahan, mga 3 days, lumaki na siya. Ang bilis din gumapang ng mga damo dito sa side na to. At yung ating saluyot, ilang beses na rin tayo nakapag-harvest dito. Ayan, dinumog na ng kusa yung mani namin, oh. At saka yung aming siling haba, marami-rami na yung bunga. Nakailang harvest na rin kami dyan. Halos natakpan na talaga yung mga gulay namin. At yung mga bagong tanim kong sibuyas na maliliit, ayun, tumubo na rin sila. Kawawa naman yung edamame, dalawa lang talaga yung tumubo. At yung carrots natin ay konti lang din talaga tumubo. Mas marami tong kusa na to, oh. Ang kukulit lang talaga ng mga damo, grabe sila gumapang, oh. Mas mataba pa sa mga gulay natin. Kaya kailangan ko na talaga magdamo, kaya bumalik ako dito ng hapon para magdamo. Kasi pag maya ko pa to, naku, wala na. Kakainin na ng damo yung buong gulayan namin. At yung mga alokbati natin na may mga tumubo na namang bago. Pati yung mga piman, dumami na rin sila. Kaya nag-harvest na rin ako. At dumami na rin yung bunga ng curie. Kaya sabi ko talaga next year, magre-reset ako ng farm. Kailangan ko talaga siyang ayusin kasi sobrang hirap. Hindi mo lang napuntahan ng 2 araw, 3 araw, wala na. Grabe na yung mga damo. Tapos yung mga bunga ng curie, ang pangit nung iba. May bali-bali ko, tsaka may bilbilin, char. Mana sa nagtanim, charot. At natuwa talaga ako dito sa watermelon, namunga na siya. Sana tuloy-tuloy na at sana lumaki ka. At yung nga pagkatapos ng trabaho ko, dumiretso na naman ako dito para magtanggal ng damo kasi talagang nalibad pa rin na ako sa mga damo na to. Mahirap na siyang tanggalin pag gumapang na siya. Kasi sumasabit siya dun sa grass cutter. Siyempre, ang dami kong natutunan dito sa first year na pag-farming ko. Charot. Di pala talaga siya biro. Kasi naiingit ako dun sa mga farm ng mga matatanda. Ang linis-linis ng farm nila. Walang kadamo-damo. Paano ba naman araw-araw nila pinupuntahan? Araw-araw sila nagtatanggal ng damo. Tapos ang gaganda ng mga tanim nila. Samantalang yung mga tanim ko kinain ng uod. Nang hinayang nga ako dun sa mais namin. Madalas kasi pag Yasumi, hindi na ako nakakapunta. Kaya nung umaga ng Monday, talagang sinilip ko kasi kininaro ko yung mais. Kasi nung hinipo ko siya, sabi ko pwede na pero medyo kailangan muna nating maghintay para talaga maganda. Kaya lang biglang umulan ng malakas, nagsipagtumbahan yung mga mais. Sabi ko okay pa naman kasi hindi naman siya natanggal dun sa sa lupa, kaya hindi pa siya mamamatay. Naisip ko, sabi ko next week na lang magka-harvest na kami ng mais. Kahit talaga malilate na ako, dumaan pa ako sa mini farm para lang silipin yung mga tinanim ko. At excited na ako makita yung mais. Sabi ko baka okay na, tsaka pwede nang ma-harvest ngayong araw. Pagdating ko dun sa farm, sobrang nakakashock. Muntik na akong mahimatay, charot. Kasi wala na akong naabutang mais. Inubos na ng ibon, kinain. Ayan yung itsura nila pagdating ko. Nagtira pa talaga ng basura, charot. Kaya yun, wala na akong nagawa. Inisip ko na lang na kapag pakain ako ng mga gutom na hayop, char. Excited pa naman ako dun sa mais namin. Ang mahal pa naman ng mais. So sabi ko next year, lalagyan ko na ng kulambo yung mais. Hihiramin ko yung kulambo ni Digong, char. At ayun na nga, pagkatapos ko magdilig, nag-harvest muna ako ng mga gulay para iuwi ko sa bahay. At ito na yung after ng ating pagtatabas ng damo. Medyo umaliwalas na siya, hindi katulad kanina na nakakatakot. Wala pa akong time magbungkal, kaya tanggal na lang muna ng damo. Kasi kailangan ko talaga siyang pag-isipan. Linising maigi bago magtanim. At yun lang for today's video. Okay, bye!